Praise the Lord. Pwede bang batiin mo muna yung katabi mo, sabihin mo sa kanya yung nakalagay dito sa monitor. Kaliwat kanan. Let's embrace the gift of life today. Blessed morning po sa lahat ng mga naririto. Handa na po ba tayong muling makapakinig ng Word of God? Magsabi ng nakakabless na, Amen! Salamat sa ating Panginoon. Let me kick off this message sa isang katanungan. Sino po sa mga naririto yung naranasan nyo ng ma-scam? Pwede po bang taas ang kamay? So may mga mangilan-ngilan na naririto yung nakaranas na kayo ay ma-scam. At alam ko, hindi joy, hindi tuwa yung naramdaman nyo nung kayo po ay na-scam. Siguro yung salitang nalungkot kayo is an understatement para gamitin yung naramdaman nyo nung kayo po ay nabiktima ng tinatawag na scam. Napapakinggan ko sa mga testimonies ng mga taong nakaranas nito, sila daw ay nakakaranas talaga ng anxiety, panic attacks, depression, at yung iba talagang nahatid sa tinatawag na suicidal thoughts. May mga nagpapakamatay, ikaw ba naman, pinaghirapan mo, pinagpaguran mo, pinagpawisan mo yung pera or possession na meron ka, tapos may scam lang at mananakaw sa'yo. Pinaka nakakalungkot pag ipinahawak lang sa'yo yung pera or yung possession na na-scam sa'yo. Let me share to you a quick testimony sa buhay ko. 2008, when I was 18 years old, pagka-graduate ko ng college, syempre ang sunod na chapter sa buhay, maghanap ka ng trabaho. Huwag asawa, trabaho muna. So naghanap kami ng mga kaibigan ko ng work at nakita ko sa isang poste may nakadikit na hiring. Online marketing representative. Sabi ko mukhang maganda yung tunog . Tapos ang dali lang ng qualification. Nakalagay lang doon, computer literate, knows how to speak basic English, knows how to use Yahoo Messenger. Sabi ko, pasok, kailangan mag-apply. Nag-apply kami ng barkada ko, interview, orientation, at training. Noong training nagulat ako dun sa gagawin naming trabaho. Magpapanggap pala kami doong babae, hindi itsura. Gagawa kami ng mga social media accounts, Yahoo Messenger account na babae yung profile namin. Ang pangalan ko dun ay Sophia Greenwoods. Tapos makikipagkaibigan kami sa mga foreigners at kami na yung bahala sa script na isesend namin sa mga foreigners para pag binigay namin yung link, ilalagay nila dun yung credit card at ang kasunod nun, mai-scam sila. Ang una kong trabaho, I don't know if I can call that trabaho. Yan, ang una kong trabaho ay pagiging scammer. At nakakalungkot po, hindi nakaka-proud kasi top seller, top scammer ako. Or should I say, top scammer ako dun sa company na yon. But one night, habang kami po ay naka-duty dun sa trabaho, gabi yun, panggabi kami, meron akong narinig na audible voice na talagang nagpatayo ng balahibo ko dito hanggang sa ulo, parang nanlaki yung ulo ko nung narinig ko yung boses na yun. Palagay niyo po kanino yung boses na yun. Inisip niyo ba kay Lord? No. Hindi ako 18 years old naging Christian. 24 years old ako na naging mananampalataya ng Panginoon. Sabi nung audible voice na talaga nagpatindig ng balahibo ko, NBI to, walang kikilos. Na-raid yung company namin ng NBI with Armalites mula sa first floor hanggang second floor. Sinakay kami sa jeep, dinala kaming lahat sa NBI office. 18 years old, nagkaroon ako ng mugshot. Harap at magkabilang gilid. Lahat kami, nung nagtatrabaho doon, may mugshots kami. Pero, baka sabihin nyo, walang credibility itong anong to . Preacher na to. May record sa NBI. Wala po kaming record sa NBI. Na-settle yon and then, of course, nag-resign ako sa trabaho na yon. Apply ulit ng panibagong trabaho. Ang ganda nung nakita kong company, Silver Online Business Solution. Nasarado na ngayon. And to my surprise, from Sophia Greenwoods, ang magiging pangalan ko naman pala doon ay Dr. Vince. Pambihira. Another scam na naman yung napasukan ko. Magiging mga doktor pala kami doon, kunwari. Kaya nung naging Christian ako, 2014, isa yan sa pinagsisihan ko sa harapan ng Panginoon. Why? Dahil wala akong idea kung ano yung pain, mental torture na naidulot ko doon sa mga nagancho namin, doon sa mga nabiktima namin nung time na yon. Ano bang meaning ng scam? Ito, basic definition lang ng salitang scam. Scam is a dishonest scheme where someone tricks or deceives people to take something valuable from them, such as personal information, belongings, or even their trust. It involves using lies or fake promises to achieve the scammer's goal. Yung naka-highlight dyan, take something valuable. Ang mga scammer, ang ninanakaw nila, ang ni-scam nila, yung mga mahalagang bagay. Using lies sa pamamagitan ng kasinungalingan at mga hindi totoong pangako. Ang Bible, very clear
kung sino yung scammer of all scammers, kung sino yung pinaka magnanakaw sa lahat ng magnanakaw. At ito ay ang kaaway na dyablo. Sabi sa John 10:10, ESV version, the thief comes only to steal and kill and destroy. Jesus said, I came that they may have life and have it abundantly. Ang title po ng ating message for this morning, Beware of the Scammer. Let's close our eyes and we are going to pray. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we thank you and we are grateful sa pagkakataon na muli kaming makakapakinig ng Word of God. Lord, dalangin po namin anumang mga I know it already attitude maalis po sa amin upang totoo po kaming mag-benefit, makinabang sa mga salita mo. Maraming pong salamat. We give you all the glory, the highest praise, and the reverence that you deserve. In Jesus' name and all say, Amen. Misa pa nating palakpakan ng ating Panginoon. We all know, no, bilang Christian, the true and living God na pinaglilingkuran po natin dito sa COG, sa buhay po natin, ay Diyos na very interested sa buhay po natin. Hindi naman natin gagamitin ang Jeremiah 29:11 na marami siyang plano kung hindi natin alam sa ating mga sarili na interesado ang Diyos sa atin. Interesado ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga marami siyang plano para sa atin. Pero lagi nating tatandaan, ang kaaway na dyablo, si Satan, interested din po siya sa bawat isa sa atin. At marami din siyang plano sa atin. Pero magkaiba yung interest na meron ang Diyos sa atin at yung interest ni Satan sa atin. Iba yung plano ng Diyos para sa atin. Alam natin yun ay mabubuti, magaganda, pero ang kaaway na dyablo, yung plano niya sa atin, alam natin, to steal, to kill, and to destroy. I-scam yung mga mahalagang bagay na meron tayo. Kagabi habang piniprepare ko itong message na ito, nagkaroon ako ng realization. Sabi ko, bakit ba interested si Satan sa buhay natin? Na-realize ko, buti pa si Satan, I don't want to use the word mabuti, buti pa siya eh. Alam niya na kaya niya gusto tayong iskamin pag nakawan dahil merong mga valuable treasures sa loob nito, sa buhay natin. Buti pa siya, alam niya na merong may value sa loob natin. Minsan tayo, mga mananampalataya ng Panginoon, children of God, minsan napapa-question tayo sa worth natin, sa value natin bilang Christian. Pero si Satan alam niya na may value, may worth ang bawat isa sa atin. At yun yung mga valuable treasures na meron dito sa loob ng ating treasure chest, sa loob ng ating puso. Yan yung interesado si Satan na nakawin. Ano ba yung mga gustong-gustong nakawin ni Satan sa ating mga buhay? Marami tayong pwedeng maging list pero tatlo lang yung ibibigay ko. Una, yung Word of God na itinatanim sa ating mga puso. Pag ang Word of God, mababaw lang yung pagtanggap natin, hindi talaga natin pinapatuloy sa loob ng ating puso, hindi bumabaon, hindi nag-uugat, madali yung mai-scam. Madali ang mananakaw ng kaaway ni dyablo. Di ba yung very familiar tayo sa parable of the sower, yung unang kalagayan ng ground or unang kalagayan ng puso, wayside, pilapil, doon nahulog yung mga binhi, hindi bumaon, hindi nangag-ugat, kaya ano nangyari? Dumating ang mga ibon at pinagtutuka yung mga binhi. Ganon din yung Word of God. Kapag hanggang dito lang yung Word of God, hanggang tenga lang, hindi tumutuloy dito, madali yang nanakawin, madali yang i-scam sa atin ni Satan. Kaya sabi ng psalmist, I have stored up your word in my heart that I may not sin against you. Yan, yung isa sa kahulugan ng stored dyan ay treasure. Tinetreasure ng psalmist yung salita ng Diyos sa kanyang puso. Dapat ganun din natin i-take ang word of God, bawat messages na dinadala sa atin ng mga fellow life ambassadors natin dito, dapat tinetreasure natin yun sa ating mga puso. Sumunod na interested si Satan na nakawin sa buhay natin bilang mga Christians, yung mga testimonies na meron po tayo. Naniniwala ako lahat ng naririto may kanya-kanyang testimonies. Testimonies ng healing, testimony kung paanong binago ng Panginoon yung buhay, halimbawa ni Tonet, ni Kuya Ryan, testimonies kung paano tayong nakaranas ng financial breakthrough, testimonies kung paano ni-restore ng Panginoon yung mga broken relationships sa ating mga buhay, testimonies kung paano tayong ibinangon ng Panginoon sa pagkakadapa. May kanya-kanya tayong testimonies. At pag yung mga testimonies na yan, hindi na natin sinasariwa, hindi na natin minemeditate, hindi na natin isinishare sa iba, ipinagmamalaki kung gaano kabuti si Lord sa buhay natin, pwedeng manakaw yan, pwedeng mascam yan ni Satan, yung mga testimonies na mayroon po tayo.
Kaya dapat yung mga testimonies na yun, lagi nating binoboast. Hindi yung sarili natin iboboast natin. Ang iboboast natin kung gaanong kabuti ang Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Sumunod, na gustong-gustong nakawin ni Satan sa ating mga buhay. Bilang mga life ambassadors, nag-sign up tayo para sa institute na ito. For the whole week na nagdaan at itong isang linggo na bubunuin pa natin, naniniwala ko marami tayong tinanggap na insights, wisdom, lessons, takeaways, not just from our life coaches. If we are very observant enough, pwede kang may matutunan sa mga cleaners, mga canteen personnels, mga nakakasama nating mga members, at syempre dun sa immersion natin kahapon. At yung mga takeaways na yon, naniniwala ako, hindi lang ako, lahat tayo, tinitingnan natin yun na treasure. Can we say amen? Tinuturing natin yun na kayamanan. Ibig sabihin, nung tayo ay nag-live, nadagdagan na naman yung treasure collection natin at very interested si Satan na i-scam at nakawin yan sa buhay mo. Bakit ayaw niya na mai-apply mo yan doon sa uuwian mong church na kinabibilangan natin? But the question is, papayag ka ba na ma-scam, manakaw lang ng kaaway yung mga natutunan mo dito sa Life Ambassador? Naniniwala ko hindi tayo papayag. Balik tayo sa John 10:10. So ibig sabihin ng keep John is guard. John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Pero hindi natapos doon. Pinagpatuloy ng Panginoong Yesus, I came that they may have life and have it abundantly. Life. Nakadikit na po sa atin yung salitang life bilang mga life ambassadors. Ibig sabihin, nadagdagan yung definition ng buhay ng bawat isa sa atin. From kay Kuya Ryan hanggang kay Ate Che sa dulo. Nadagdagan yung definition ng life ng bawat isa sa atin. Ano bang ibig sabihin ng ambassadors? Sugo, messenger, kinatawan, representative. Tatandaan po natin bilang life ambassadors, hindi lang po tayo representative ng mga local churches and ministries na ating kinabibilangan. Tayo po ay representative ng ating Panginoong Jesus. Amen! Praise the Lord. Here's the challenge to each and every one of us. Are you willing to stand guard over the treasures God has entrusted to you, so they aren't scammed or stolen by the enemy? Life ambassadors, handa ba tayong tayuan, panindigan, ipaglaban yung mga kayamanan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos para wag itong mascam at manakaw ng kaaway na dyablo? Nawa lahat tayo ang sagot dyan ay bold at napakalaking Y-E-S. Alam natin, ito yung alam nyo may magandang uri ng scam eh. Alam nyo kung ano yon? Jesus is coming soon. Very, very soon. Malapit na dumating ang ating Panginoong Yesus. At yon ay hindi scam. Yan ay totoo dahil tapat siya sa kanyang mga salita. Nawa, pag na-meet natin ang Panginoon face to face, tanungin niya tayo, Nak, nasa na yung mga pinagkatiwala ko sa yung treasures? Ang sasagot ba natin, Lord? Wala na po. Na-scam na lahat, Lord. Nanakaw na po lahat. Or ang isasagot natin, Lord, andito po lahat. Naingatan ko po yung mga treasures na pinagkatiwala mo sa akin at pinagyaman ko po itong mabuti. Tiyak, ang maririnig natin sa Panginoon ay, well done, good and faithful servant. God bless us all po. Let us pray. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat muli mo kaming pinaalalahanan. Oo nga pala, bilang mga anak mo, maraming valuable treasures na naririto sa buhay po namin, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, maingatan po namin ito. Huwag kaming papayag na ito ay mascam at manakaw ng kaaway. Kundi yung mga treasures na ito ay gagamitin po namin for your glory alone, Panginoon. Para makamtan po namin, makita namin, maisakatuparang ang born again Pilipinas, Panginoon. Maraming pong salamat
salamat. Patuloy na kami ay maglilingkod sa iyo, mananatili sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa lahat ng kahinaan na meron kami. At kung saan kami malakas, sigit mo pa po kaming palakasin, Panginoon. We give you all the glory, the highest praise, and the reverence that you deserve. In Jesus' mighty name and all say, Amen. Amen.